may kapalit ang kaginhawaan. Ang pakiramdam na madali ngayon, madalas ay nagiging kahinaan bukas. Alam ito ng mga Stoic. Hindi nila hinangad ang buhay na walang hirap. Sa halip, tinanggap nila ang hirap bilang pagsasanay para sa karakter at kabutihang asal. Para sa kanila, ang sobrang dali ng buhay ay hindi laging senyales ng progreso, madalas senyales ito ng pagkaluma o pagkabulok. Sa modernong panahon, halos lahat ay idinisenyo para alisin ang hirap. Pero doon sa hirap, doon nabubuo ang lakas. Kung walang pagsubok, walang disiplina. Kung walang paghihirap, walang tibay ng loob. Bawat shortcut na tinitake mo, unti-unting kinakain ang mga katangian na kailangan mo para manatiling matatag sa gitna ng gulo. Kapag iniiwasan mo ang hindi komportable, iniiwasan mo rin ang proseso na humuhubog sa iyo. Para tumigil sa pagiging mahina, kailangan mong seryosohin ang buhay. Ibig sabihin, tigilan ang palusot at harapin ang nasa harap mo. Ang landas ng Stoic ay hindi para magmukhang matatag sa mata ng iba. Ito ay para tunay na maging matatag sa pamamagitan ng pagsasanay ng isip na harapin ang buhay ng direkta. Ang ganitong lakas ay hindi namamana. Ito ay binubuo at binubuo sa araw-araw gamit ang mga prinsipyo na walang kupas. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid o walang emosyon. Maraming tao o channel ang maling naglalarawan sa Stoicism bilang pagiging malamig at walang pakiramdam. Mali yun. Alam ng mga Stoic na ang damdamin ay parte ng pagiging tao. Hindi nila tinitingnan ang emosyon bilang kahinaan, sinusubukan lang nilang huwag hayaang ito ang mag-ulap sa pag-iisip o magbaluktot ng pananaw. Ang layunin ay hindi alisin ang emosyon, kundi kontrolin ito. Sa pamamagitan ng disiplina, napanatili nilang malinaw ang isip at may espasyo para sa mahinahong desisyon. Hindi sila walang pakialam may malasakit sila, pero nakaugat sa sariling pagpipigil. Ang video na ito, hahatiin natin ito sa 10 kabanata. Bawat isa ay tatalakay kung paano tayo nagiging malambot at kung paano maibabalik ang tibay gamit ang mga prinsipyong Stoic. Layunin nito ay malinaw na direksyon at tunay na pagbabago. Tandaan, kung ano ang pinapayagan mo sa sarili mo ngayon, magiging pamantayan mo bukas. Kabanata 1, tigilan ang palusot. Ang palusot ang unang senyales na humihina ang disiplina. Para itong daan, para makatakas sa responsibilidad. Para sa mga Stoic, ito ay senyales na bumabagsak ang tamang pag-iisip. Kapag pinapayagan mong ang isang bagay na dapat gawin ay laging ipagpaliban, unti-unting nasisira ang karakter mo. Si Marcus Aurelius ay paulit-ulit na nagpapaalala sa sarili tungkol sa tungkulin niya bilang tao. Bawat umaga, pinapaalala niya na hindi siya isinilang para lang magpahinga, kundi para mag-isip, magsikap at kumilos. Binigyan siya ng kalikasan ng isip bilang gabay at inaasahan na gagamitin niya ito. Kapag hindi siya kumikilos ayon sa likas niyang tungkulin, tinitingnan niya ito bilang isang uri ng pagtataksil sa sarili. Para sa kanya, ang palusot ay hindi inosenteng depensa, isa itong paunti-unting pagkasira ng sarili. Ang palusot ay isang paraan ng paglayo sa landas ng kabutihan. Sa umpisa, parang wala lang. Lumalabas ito bilang nakalimutang pangako, kaunting delay, o isang sandali ng pagsasaya na may kasamang makatwirang dahilan. Pero bawat isa nito, unti-unting pinapaluwag ang koneksyon sa pagitan ng sinasabi mong ikaw at ng aktwal mong ginagawa. Unti-unti itong nagiging ugali. Ang tao ay nagiging reaksyon lang sa sitwasyon, hindi na gumagalaw ayon sa malinaw na direksyon. Sa huli, ang mga desisyon ay base na lang sa mood, hindi sa prinsipyo. Isang Stoic ay pumuputol sa ganitong pattern gamit ang awareness at pananagutan. Hindi sila naghihintay ng perpektong kondisyon bago kumilos. Nagsisimula sila kung nasaan sila ngayon. Si Epictetus ay nagturo na ang resulta ay hindi laging hawak natin, pero ang reaksyon ay nasa kontrol natin. Nagsisimula ang responsibilidad sa pagtanggi sa tukso na gawing rason ang kahinaan. Ang kalinawan ay nangangailangan na tawagin ang pag-iwas mo sa totoong pangalan nito, palusot. Ang palusot ay hindi lang simpleng delay, ito ay pag-urong sa pagsisikap. Para baligtarin ito, bumuo ka ng sistema ng pagiging tapat sa sarili. Simulang itrack ang mga sandali na pinipili mo ang dali kaysa sa effort. Pansinin kung kailan mo inililipat ang responsibilidad sa iba. Tanungin ang sarili kung ano ba talaga ang napapala mo sa pag-antala at kung sulit ba iyon kapalit ng integridad mo.
Palitan ang malabong linya tulad ng susubukan ko o baka mamaya ng diretsyong aksyon. Tuparin ang sinabi mo sa sarili mo, walang exception. Ang disiplina ay lumalakas sa paulit-ulit na aksyon at malinaw na estruktura, hindi sa biglaang motivation o panandaliang energy. Nabubuo ito sa araw-araw na pagpili na kumilos kahit hindi maganda ang sitwasyon. Kapag kumilos ka sa gitna ng discomfort, malinaw mong sinasabi sa sarili mo na kailangan ng effort kahit anong maramdaman mo. Ito ay nagbibigay ng panloob na katatagan. Unti-unting natututo ang utak na iugnay ang aksyon sa prinsipyo, hindi lang sa gusto mo sa sandaling iyon. Kapag kumikilos ka kahit hindi perpekto ang kondisyon, mas dumikit ang koneksyon ng iniisip mo at ng ginagawa mo. Nababawasan ang pagitan sa pagitan ng alam mo at ng ginagawa mo. Bawat pagdaan mo sa resistance, tinuturuan mo ang sarili na ang balakid ay parte ng proseso, hindi dahilan para tumigil. Habang mas kumikilos ka sa discomfort, mas nawawalan ito ng kapangyarihan. Hindi mo na ito nakikita bilang harang, kundi bilang training. Laging may darating na palusot, iba-iba lang ang itsura. Minsan pagod, minsan takot, minsan matalinong paliwanag na mas mabuti raw ang magpahinga. Laging may alok ang paligid para pumili ng mas madali, mas mabilis, o mas komportable. So it's constant sa buhay. May nagbabago, hiyang panloob mong pulisya. Hindi mo kailangang labanan ang bawat palusot. Kailangan mo lang kumapit sa sariling pamantayan. Kapag malinaw na ang pamantayan, mas madali ang desisyon. Kung ang standard mo ay kumilos, hindi na emosyon ang magdidikta ng kilos mo. Kung ang standard mo ay tapusin ang sinimulan, mawawala ang ugali ng pakikipagtawaran sa sarili. Hindi mo na kailangang makipag-debate sa utak mo. May desisyon ka na bago pa magsimula. Hindi na ito tanong kung kikilos ka o hindi committed ka na sa aksyon. Ganito sanayin ang isip. Hindi ito parusa. Gabay ito. Tinuturuan ka nitong maging malinaw sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Ginagawa nitong pamilyar ang pagsisikap. Sa paglipas ng panahon, nawawala ang bigat at napapalitan ng ritmo. Natuto kang kumilos na may malinaw na layunin, hindi puro delay. Hindi na inuubos ng pag-aalinlangan ng oras at lakas mo diretsyo na ito sa paggawa. Ang taong walang palusot ay nagiging maaasahan. Mas kaunti ang salita tungkol sa goals, mas marami ang aksyon na nakikita sa buhay nila. Hindi sila umaasa sa paalala o pressure mula sa iba. Gumagalaw sila mula sa loob. Ang schedule nila ay nakabase sa intention, hindi sa convenience. Malinaw magsalita, kumilos ng walang patumpik-tumpik. Nag-a-adjust kung kailangan, pero hindi iniiwan ang gawain ng walang dahilan. Dito nagsisimula ang totoong lakas. Hindi ito kawalan ng struggle, ito ay desisyon na magpatuloy kahit may struggle. Kapag tinanggal mo ang palusot, ang matitira lang ay ang dapat gawin. Mula dito, nabubuo mo ang buhay na may disiplina, responsibilidad at panloob na kaayusan. Ganito mo tinatanggal ang pagiging mahina. Ganito mo binubuo ang sarili para maging matibay, kapakipakinabang at consistent. Kabanata 2, yakapin ang discomfort. Ang comfort ay mabagal na pagkabulok. Binabawasan nito ang sense of urgency. Pinapahina nito ang instinct. Pinapabawas ang talas ng isip. Kapag sobrang dali ng buhay, nawawala ang talas ng isip at humihina ang katawan. Alam ito ng mga stoic at sinanay nila ang sarili laban dito. Sinasadya nilang ilagay ang sarili sa hindi komportableng sitwasyon. Gusto nilang handa na sila bago pa dumating ang hirap. Para sa kanila, ang comfort ay nakatagong banta. Isang bagay na kayang alisin ang kakayahan mong magtiis. Parte ng stoic practice ang voluntaryong discomfort. Hindi sila naghihintay na dumating ang problema. Gumagawa sila ng maliliit na challenge araw-araw. Si Marcus Aurelius ay nagpapaalala sa sarili na ang sobrang luho ay nagpapahina ng kaluluwa. Si Seneca naman ay nag-a-advise na matulog sa sahig, magsuot ng magaspang na damit, at kumain ng murang pagkain. May purpose ang mga ito para mawala ang takot sa discomfort sa pamamagitan ng pagiging pamilyar dito. Habang mas madalas mong harapin ang hirap, mas kaunti ang kontrol nito sa'yo. Ang isip ay naa-adapt sa kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa. Kung laging nasa comfort ka, lumiit ang tolerance mo sa hirap. Ang simpleng gawain ay biglang nagiging mabigat. Ang maliliit na delay ay hindi na matanggap. At ang maliliit na problema bigla na lang parang napakalaki. Sa kabilang banda, kapag sinanay mo ang sarili sa discomfort, lumalaki ang kapasidad mo. Matitigil ang takot mo sa effort. Hindi ka naiiwas sa resistance. Mas mahirap ka nang istorbohin at mas kaya mong kumilos kahit may pressure. Hindi kailangang sobra ang intentional discomfort ngayon. Puwede lang itong gumising ng mas maaga kaysa dati, kumain ng simpleng pagkain na walang timpla, maglakad kahit mas madali sanang mag-drive, magtrabaho sa katahimikan imbes na may background noise, tapusin ang gawain sa isang upuan imbes na hati-hati nito.
Maliit na bagay lang, pero nire-reset nito ang nervous system. Pinaalala nito sa katawan at isip na hindi kailangan ang laging madali. Bawat pagpili mo sa mas mahirap na opsyon, pinapalakas mo ang kakayahan mong harapin ang challenge. Hindi ka na umaasa sa paligid para maging best version mo. Binubuo mo ang mindset na kaya pa rin gumana kahit may pressure, kahit walang suporta o papuri. Itong habit na ito ay nagsasanay sa katawan at isip na manatiling steady kahit magbago ang sitwasyon. Pinaalala rin nito sa loob mo na ang hirap ay parte ng buhay at hindi ito hadlang para magpatuloy. Kapag kumikilos ka kahit may resistance, natututo kang tiisin ang stress. Nasasanay ka sa effort na walang instant na reward. Dito nabubuo ang matibay na kumpiyansa. Alam mong kaya mong tapusin kahit walang pumapalakpak. Alam mong kaya mong magpatuloy kahit walang humahanga. Maliit na aksyon pero nagpapalakas ng panloob na katatagan. Tinuturuan nito ang isip na ang energy ay galing sa commitment, hindi sa comfort. Ang pagsasanay sa discomfort ay sinasadya at may istruktura. Hindi ito basta harsh discipline. Ito ay paulit-ulit na ensayo para palitan ang pagiging reaksyonaryo ng malinaw na pag-iisip. Bawat sitwasyon na may friction ay nagiging rehearsal. Tinitest mo kung paano ka tutugon. Tinitingnan mo kung saan ka bumabagsak at kung saan matibay ang disiplina mo. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang progreso. Matututo kang manatiling steady sa mga sitwasyong dati ay iniiwasan mo. Matututo kang paghiwalayin ang nararamdaman at ang gagawin mo. Ramdam mo man ang pagod, tuloy pa rin. Ramdam mo man ang resistance, hindi ka uurong. Ginagawa nitong normal ang pagsisikap. Dinidiretso nito ang daan mula intensyon papunta sa aksyon. Doon nangyayari ang growth sa mga sandaling may tensyon. At sa tensyon, malinaw ang tanong, bibigay ka ba o magpapatuloy? Bawat patuloy mong hakbang, lumalawak ang kapasidad mo. Yung kakayahang magtisay nagiging parte ng pagkatao mo. Ang mga bagay na dati ay dahilan para magdalawang isip, nagiging normal na lang. Hindi ka na naghihintay na gumaan ang sitwasyon, inaangat mo ang sarili mo para salubungin ito. Hanggang sa tuluyan ng mawalan ng kapangyarihan ng comfort. Hindi na nito kayang diktahan ang kilos mo. Kaya mong gumalaw kahit saan dahil panloob ang lakas mo. Ina-adjust mo ang bilis mo, pero hindi ang standard mo. Ginagawa mo ang kailangan kahit wala sa mood o perfect ang motivation. Ang pagyakap sa discomfort ay paghahanda sa realidad. Susubukan ka ng buhay. Itetest nito ang pasensya mo, ang tibay mo, at ang priorities mo. Kapag sinanay mo ang sarili ngayon, mas handa ka sa oras na dumating ang ganitong mga hamon. Mas kaya mong manatili sa lugar mo at hindi matumba. Yan ang halaga ng pagiging matatag. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang hirap. Binibigyan ka nito ng pundasyon. At ang buhay na nakatayo sa pundasyong, yan ay hindi basta-basta bumabagsak sa unang pressure. Kabanata 3, kontrolin ang emosyon. Parte ng pagiging tao ang emosyon. Ipinapakita nito kung ano ang nangyayari sa loob mo, kung ano ang pinapahalagahan mo, at kung saan mo dapat ilaan ang pansin mo. Hindi gustong burahin ng mga stoic ang emosyon. Gusto nilang matutong obserbahan ito nang hindi hinahayaan na lamunin ng isip. Kailangan mong sanayin ang utak na huminto muna, mag-evaluate, at kumilos ayon sa prinsipyo, hindi sa bugso ng damdamin. Kapag walang kontrol ang emosyon, nagkakagulo sa loob. Ang galit ay nagpapakitid ng pananaw. Kung takot ay nagpapahinto ng galaw. Ang labis na pagnanasa ay kumukuha ng atensyon mula sa mahalaga. Kapag emosyon ang namumuno sa kilos, nagiging pabago-bago ang desisyon. Ang stoic ay gumagawa ng espasyo sa pagitan ng nararamdaman at ng pagkilos. Sa espasyong ito, gumagana ang rason. Nababalik ang ayos sa isip. Si Marcus Aurelius ay naglarawan ng isip na parang kuta, matatag sa loob kahit magulo sa labas. Namuno siya sa gitna ng digmaan, sakit at pagtataksil, pero araw-araw ay nakatutok siya sa kalagayan ng kalooban niya. Sinusulatan niya ang sarili ng paalala para manatiling kalmado, bumalik sa rason, at pigilan ang bugso na manakit o sumuko kapag nasa stress. Pinag-aaralan ng Stoic ang emosyon ng walang paghusga. Kapag may galit, tinitingnan nila ang pinagmulan. Kapag may takot, sinusuri nila ang paniniwala sa likod nito. Hindi ibig sabihin nito na iiwasan mo ang nararamdaman mo. Harapin mo ito at tanungin, magdadala ba ito ng lakas o maglalayo sa akin sa lakas? Kapag hinawakan mo ng may awareness ang emosyon, nagiging guro ito. Nagsisimula ito sa pause. Kapag nararamdaman mong tumataas ang emosyon, bagalan ang proseso. Huminga ng malalim bago kumilos. Umatras ng isang hakbang mula sa bugso na sumagot agad. Hindi yun napag-iwas at huwag struktura. Pinaputol nito ang automatic na koneksyon sa pagitan ng emosyon at kilos. Ibinabalik nito ang pagpipilian sa kamay mo. Makakatulong din ang journaling. Isulat mo ang nararamdaman mo ng walang filter. Tanungin kung saan ito nanggaling, ano ang nag-trigger nito, at kung tugma ba ito sa totoong sitwasyon. Pagkatapos, tanungin kung anong kilos ang pinakapareho sa values mo.
Ito yung magbibigay ng kalinawan. Sa paglipas ng panahon, nababawasan ang kalituhan at mas tumatalas ang pagtingin mo sa mga bagay. Ang goal ay hindi para alisin ang emosyon. Ang goal ay maintindihan ito at bawasan ang kontrol nito sa kilos mo. Kapag naging signal na lang ang emosyon at hindi utos, nawawala ang gulo na dala nito. Galit ay nagiging senyales para suriin ang boundaries mo. Takot ay nagiging paalala para tingnan ng malinaw ang risk. Pagnanasa ay nagiging pagkakataon para ayusin ang priorities. Ang utak na sanay sa ganitong paraan ay nagiging matatag. Hindi ito basta natitinag kapag may pressure. Hindi ito sumusunod sa bawat reaksyon. Hindi rin ito nalulunod sa sobrang pag-iisip o padalos-dalos na kilos. Nakatuon lang ito sa mga bagay na kayang kontrolin isip, desisyon, at effort. Ang ganitong klasing isip ay kumikilos ng may intensyon. Hindi ito basta nadadala ng emosyon sa oras ng stress. Ang taong may kontrol sa emosyon ay steady kahit saan siya mapunta. Kalma siya sa gitna ng gulo at matatag sa oras ng pressure. Hindi niya pinapalala ang sitwasyon, tinutulungan niya itong maging maayos. Kapag reactive ang iba, malinaw pa rin ang isip niya. Ang clarity na ito ay nakakabawas ng tensyon at pumipigil sa gulo. Ang mga kilos niya ay laging sukat, maingat, at nakabase sa malinaw na pag-iisip, hindi sa mood. Ang kakayahan niyang manatiling kalmado ay hindi aksidente, resulta ito ng araw-araw na training. Sanay siyang obserbahan muna bago mag-react. Tinitingnan niya ang patterns ng emosyon sa sarili. Nagre-reflect siya matapos ang usapan, sa tahimik na oras at sa gitna ng tensyon. Dahil sa paulit-ulit na practice, nagkakaroon siya ng matatag na core. Nagiging grounded siya at nararamdaman ito ng ibang tao. Ang presence niya ay nakakahawa, tao ay nagre-responde sa kalmado ng may respeto. Tiwala sila sa taong hindi basta nagbabago depende sa emosyon. Dito nabubuo ang credibility at tahimik na authority. Ang mga steady na tao ay nagiging dependable. Kapag may crisis, sila ang hinahanap para magbigay ng direksyon. Kapag may problema, sila ang pinaka-useful. Ang reliability nila ay galing sa self-regulation. Hindi ito fakad, ito ay bunga ng paulit-ulit na pagpili na mag-pause bago magsalita, mag-isip bago kumilos, at manatiling steady kahit may pressure. Unti-unti silang nagkakaroon ng self-trust dahil sa repetition. Alam nila kung paano sila kikilos sa oras ng challenge kasi na-train na nila ang sarili. Kaya hindi sila umaasa sa papuri o approval ng iba para maging kalmado. Ang emotional resilience ay nabubuo sa maliliit na desisyon araw-araw. Hindi ito biglaan, isa itong proseso ng paghubog ng ugali sa mahabang panahon. Paulit-ulit bumabalik ang Stoic sa parehong prinsipyo. Hindi nila kailangan ng bagong methods, pinapractice lang nila ang fundamentals. Sa repetition, natututo silang dumaan sa emosyon ng malinaw at walang kalituhan. Ang disiplina ay nagpapabawas sa pagiging reactive ng isip. Ang self-awareness ay nagpapabawas ng pagkakamali. Ang constant return to reason ay tumutuwid ng landas. Ang mga habits na ito ang nag-aayos ng mundo sa loob mo. Pinoprotektahan nito ang isip mula sa pagiging hilahin sa iba't ibang direksyon. Kapag naging parte na ito ng araw-araw, hindi mo na kailangan ng perpektong sitwasyon para manatiling balanced. Pitpit mo na ang clarity mo kahit saan. Chapter 4. Bumuo ng routine ng disiplina. Ang lakas ay nabubuo sa consistent na structure. Hindi ito basta lumalabas dahil sa swerte o bugso ng energy. Nabubuo ito sa paulit-ulit na tamang kilos sa mahabang panahon. Alam ng mga Stoic na ang araw-araw na habits ang humuhubog sa character mo sa long term. Ang mga ginagawa mo regularly ay siya ring aasahan mo kapag may pressure. Kung deliberate ang actions mo, magiging deliberate din ang responses mo. Kung reactive ka, magiging reactive din ang kilos mo sa oras ng challenge. Ang disiplina ay hindi nakadepende sa natural na talento. Isa itong choice na ginagawa araw-araw. Sabi ni Epictetus sa mga estudyante niya, ang mabuhay ayon sa prinsipyo ay dapat seryosohin tulad ng pag-iensayo ng isang atleta. Ang atleta hindi lang nag-iensayo kapag feel niya. Nag-iensayo siya kasi parte na yon ng pagkatao niya. Ganon din sa pilosopiya ng pamumuhay. Para mabuhay ng maayos, kailangan may malinaw na layunin. At yung layunin na yon, ipinapakita sa araw-araw na routine. Ang disiplina ay paggawa ng malinaw na pamantayan para sa sarili, hindi nakabase sa mood o sa kung kailan convenient. Matibay ito sa maganda man o pangit ang araw.
Disiplina ang paggawa ng kailangan kahit ayaw ng isip mo. Kaya mong tapusin kahit simpleng gawain ng hindi naghihintay ng motivation. Ang paulit-ulit na ganitong kilos ang bumubuo ng pagiging maaasahan. Kapag may daily routine, nababawasan ang pagod sa kakaisip kung ano ang uunahin. May structure na tumutulong linawin ang isip. Kapag automatic na ang mga basic na gawain, mas marami kang energy para sa mas mahihirap na problema. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa mga stoic ang pagpaplano. May morning reflection sila para ihanda ang sarili sa araw, at evening review para matuto mula sa nakalipas na oras. Simple ang araw nila para malinaw ang isip nila. Disiplina ang paggawa ng kailangan kahit ayaw ng isip mo. Kaya mong tapusin kahit simpleng gawain ng hindi naghihintay ng motivation. Ang paulit-ulit na ganitong kilos ang bumubuo ng pagiging maaasahan. Kapag may daily routine, nababawasan ang pagod sa kakaisip kung ano ang uunahin. May structure na tumutulong linawin ang isip. Kapag automatic na ang mga basic na gawain, mas marami kang energy para sa mas mahihirap na problema. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa mga stoic ang pagpaplano. May morning reflection sila para ihanda ang sarili sa araw, at evening review para matuto mula sa nakalipas na oras. Simple ang araw nila para malinaw ang isip nila. Hindi kailangan ng sobrang laki ng pagbabago para makabuo ng routine. Magsimula lang sa isang gawain na gagawin araw-araw, walang palya. Pwedeng pagising sa parehong oras, pagbabasa ng stoic passage, o pagsusulat sa journal ng 10 minuto. Kapag automatic na, saka ka magdadagdag ng isa pa. Dahan-dahan, unti-unting nabubuo ang matatag na ritmo sa araw-araw. Parte rin ng disiplina ang pagtanggal ng sagabal. Hindi lang ito tungkol sa dinadagdag mo sa routine, kundi pati sa tinatanggal mo. Bawat distraction na tinatanggal mo, mas lumilinaw ang focus mo. Pwede itong pagtanggal ng unnecessary notifications, paglimit sa media, o pagpapasimple ng paligid mo. Maliit na hakbang pero nababawasan ang hirap ng pagsunod sa plano. Ang intensity nawawala, pero ang pagiging consistent nananatili. Nasusukat ang disiplina sa kung gaano kadalas mong binabalikan ang gawain, hindi sa kung gaano kadrama ang effort mo. Bawat ulit na natatapos mo ang isang gawain, mas lumalakas ang tiwala mo sa sarili. Unti-unting nawawala ang pagdududa at internal conflict. Kapag naging natural na parte ng pagkatao mo ang disiplina, makikita ito sa kilos mo, sa pananalita mo, sa paraan ng pagsisimula ng araw mo, at sa pagtapos mo ng gawain. Hindi mo nasayangin ang oras sa pagdedesisyon kung gagalaw ka ba o hindi nasa sistema mo na ito. Mula plano, direkta ka nang pumapasok sa aksyon ng walang halos resistance. Nababawasan ang mental effort sa pag-aalinlangan, kaya mas marami kang energy para sa mismong trabaho. Pag nawala ang ugali ng paulit-ulit na pagdududa, nawawala rin ang stress na kasama nito. Hindi mo na nararamdaman ang guilt sa mga bagay na lagi mong iniiwasan. Hindi mo na pinopostpone ang mga aksyon na paulit-ulit lang bumabalik sa isip mo. Lumalaki ang tahimik na kumpiyansa mo kasi alam mo kung ano ang inaasahan sa'yo at tinutupad mo ito. Mas malinaw ang pagkatao mo kasi tugma ang kilos mo sa values mo. At pag matatag ang daily routine mo, mas malalim mong nabibigyan ng atensyon ang mga bagay na talagang mahalaga. Hindi ka nahatak-hatak sa iba't ibang direksyon. Mas kaunti na ang sagabal, mas konti ang desisyong kailangang pag-isipan. Dahil dito, mas buo ang effort mo. Kaya mong magtrabaho ng mas matagal, manatiling present, at magpahinga ng walang iniisip na natirang gawain. Ganitong klaseng kaayusan ang binubuo ng Stoic sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Nakatutok lang sila sa mga bagay na kaya nilang kontrolin. Simple at pare-pareho lang ang mga nakagawian. Sa bawat araw, nire-review nila ang ginawa at inaayos kung ano ang pwede pang pagandahin. Habang tumatagal, ang paulit-ulit na gawin na to ay nagiging istruktura. At ang istrukturang yon ang nagiging pundasyon ng pagiging maaasahan sa pribado man o sa harap ng ibang tao. Napapansin ng iba ang pagiging consistent mo. Diyan lumalago ang tiwala. Sumusunod ang respeto. At yung disiplina, nagiging normal na. Hindi na siya pakiramdam na laban o hirap, kundi parang natural na lang. Ang isip nasasanay sa ayos, ang katawan sumusunod dito. Hindi mo kailangan ng malalaking pagbabago. Umaasa ka lang sa maliliit na aksyon araw-araw hanggang kumapit ito bilang ugali. Bawat isa, pinapatibay yung kasunod. At diyan nabubuo ang isang buhay na matatag, malinaw, at disiplinado. Kabanata 5. Pigilin ang sobrang pagnanasa. Madalas, ang simula ng paghihirap ay galing sa pagnanasa. Napansin ng mga Stoic na ang labis na paghahangad ay lumalayo sa balanse ng isip. Kapag hinayaan mong maghari ang pagnanasa, humihina ang rason. Nagsisimula kang maghabol ng panandali ang ginhawa, imbes na pangmatagalang lakas.
Kung walang limit ang paghahanap mo ng comfort, mas lalo kang nagiging dependent dito. At kapag umasa ka na dito, humihina pati karakter mo at kapayapaan ng isip. Sabi ni Seneca, ang taong kaunti ang kailangan ang tunay na mayaman. Binalaan niya rin na ang luho ay gumagawa ng pekeng pangangailangan. Bawat dagdag na luho ay dagdag na kahinaan. Kapag nawala yung bagay na gusto mo, naiirita ka. Kapag nakuha mo naman, sandali lang ang saya. Uulit lang ulit ang cycle. Ang Stoic, gusto niyang putulin yung cycle na yon sa pamamagitan ng pagbawas ng mga hindi kailangang gusto. Maraming anyo ang pagnanasa paghahanap ng papuri, ambisyong umangat sa social status, o paghahabol ng mabilis na saya. Pwedeng mula ito sa bisyo tulad ng alak at yosi, sa digital temptations gaya ng malaswang content, o kahit yung walang katapusang pag-scroll para lang takasan ng inip. May mga gusto na galing sa katawan gutom, init, lamig. May iba na sa isip paghahanap ng atensyon, bago, o kumpirmasyon. Sa una, parang harmless lang. Pero kapag yan na ang nagdidikta ng desisyon mo, nawawala ang kalayaan mo. Kapag ang isip na sanay na automatikong maghanap ng pleasure, nawawala ang sariling direksyon. Mas pinipili mo ang masarap kaysa sa tama. Doon nagsisimula ang dependency. Ang kapayapaan mo na ididikit sa mga bagay, karanasan, o resulta na wala sa kontrol mo. Kapag wala sila, na-stress ka. Kapag nawala sila, parang apektado pati pagkatao mo. Ganiyan kung paanong ang sobrang pagnanasa ay nagdadala ng paghihirap. Hindi iniiwasan ng Stoic ang pagnanasa, pinag-aaralan nila ito. Kapag naramdaman nila, pinapansin nila kung saan nanggaling at kung nakabatay ba ito sa totoo o sa nakasanayan lang. Karamihan sa pagnanasa ay natutunan lang at napalakas ng paulit-ulit na impluensya sa labas. Pero kapag bumagal ka at tinanong ang sarili mo kung talagang kailangan ba ito, nababalik mo ang kontrol. Hindi nila pinapatahimik ang pagnanasa sa puwersa, kundi sa malinaw na pag-unawa. Binabawasan nila ang bigat ng pagnanasa sa pamamagitan ng pagtuon dito. Madalas, galing sa impluensya ng lipunan ang mga pagnanasa natin. Mga patalastas, uso, at social media, tuloy-tuloy silang nagtutulak ng panibagong gusto sa isip natin. Kapag walang disiplina, naiipon ang mga ito at nagiging parang normal na standard. Hindi na natin tinatanong kung kailangan ba talaga. Basta, sinusunod na lang. Dahil dito, humihina ang pagiging malaya magdesisyon. Kapag hindi ini-examine ang mga gusto, nagiging pabigla-bigla at kalatang kilos. Naihahati ang atensyon at lakas sa sobrang daming hinahabol. Ang Stoic, pinapasimple ang buhay. Pinipili niya na mas kaunti ang pinapapasok sa isip at mas malalim ang atensyon. Binabawasan ang ingay para mas malinaw marinig ang sariling pag-iisip. Kasama sa training na ito ang marunong mag-enjoy sa mga simpleng bagay. Isang simpleng pagkain para matutunan na hindi lang lasa ang sukatan ng kasiyahan. Isang tahimik na lakad para makita na hindi kailangan ng maraming stimulation para maging present. Pagtatapos ng gawain, para maramdaman na ang meaning ay nasa completion, hindi sa papuri ng iba. Para mas tumatag ang practice na ito, ginagamit ng Stoic ang fasting. Hindi lang sa pagkain, kundi pati sa mga comfort. Sinasadyang umiwas sa mga bagay na nagpapasaya. Pinapahaba ang paghihintay kahit kaya namang kunin agad. Minsan, pinapalitan ang convenience ng effort. Paalala ito na hindi essential ang comfort, optional lang. Kaya ng katawan kahit walang instant pleasure. Kaya ng isip mag-focus kahit walang takas. Skill ito, at gumagaling sa paulit-ulit na practice. Sa bawat pagpigil sa sarili, mas tumitibay ang abilidad mong mamili ng tama. Kapag natutunan mong magsabi ng hindi sa cravings, mas nagiging malakas ang rason kaysa sa bugso ng damdamin. Pwede pa ring lumitaw ang desire, pero mas kilala mo na ito. Hindi ka na nalilito o kontrolado nito. Alam mong lilipas lang. Pinapanood mo lang ito nang hindi sumusunod agad. Dito, lumalakas ang patience dahil sa pagpipigil. Lumalakas ang mental endurance dahil inuuna ang prinsipyo kaysa comfort. Sa bawat pagkakataong pinipili mo ang disiplina, mas nagtitiwala ka sa sarili mo. Hindi na nakabase ang confidence mo sa itsura o achievement, kundi sa tahimik na alam mong kaya mong magsabi ng hindi kung kailangan. Unti-unting nawawala ang laging paghahanap ng satisfaction. Hindi mo na hinahanap ang comfort sa bawat sandali. Hindi ka na habol ng habol sa entertainment para takasan ang discomfort.
Mas komportable ka na sa katahimikan, sa pagiging steady, at sa effort kahit walang reward. Unti-unti, ang kapayapaan mo ay galing sa structure, hindi sa pagtakas. Mas nararamdaman mo na naka-align ka sa sarili mo, hindi ka ladkad sa iba't ibang direksyon. Dahil dito, nababawasan ang anxiety. Kapag hindi ka na tinutulak ng constant desire, mas mabagal at mas maingat ang reaksyon mo. Mas tanggap mo ang delays ng walang inis. Hindi ka na gaanong nakadepende sa approval ng iba, sa physical pleasures o sa instant results. Nagiging mas matatag ka. Hindi ka na madaling manipulahin. Mas hindi ka naaapektuhan ng marketing, peer pressure, o pang-akit sa emosyon. Binabawasan mo ang bigat nito sa pamamagitan ng pagbibigay pansin dito. Kadalasan, galing sa impluensya ng lipunan ng mga gusto natin. Mga ads, uso at social media na laging nagtutulak ng panibagong gusto sa isip mo. Kapag walang disiplina, naiipon to at nagiging parang normal na pamantayan. Hindi mo na tinatanong kung kailangan ba talaga, sinusunod mo na lang. Ganito nasisira ang kalayaan mo. Ang taong hindi sinusuri ang mga gusto niya ay nagiging padalos-dalos at sabog ang atensyon. Nahahati ang energy niya sa sobrang daming bagay. Kaya ang stoic, pinapasimple ang buhay. Mas kaunting inputs, mas malalim na focus. Binabawasan ang ingay para mas marinig ang sariling pag-iisip. Kasama sa training na to ang matutong mag-enjoy sa simpleng bagay. Isang simpleng pagkain para matutunan na hindi lasa ang sukatan ng satisfaction. Isang tahimik na paglalakad para makita na hindi kailangan ng constant na stimulation para maging present. At matapos ang isang gawain para maintindihan na ang meaning ay nasa pagtapos, hindi sa palakpakan ng iba. Para mas tumibay, ginagamit ng stoic ang fasting hindi lang sa pagkain, kundi pati sa comfort. Magpahinga sa mga bagay na nakakapagpasarap ng sadya. I-delay ang gratification kahit abot kamay mo na. Minsan palitan ng convenience ng effort. Bawat fasting ay paalala na hindi essential ang comfort, optional lang. Kaya ng katawan kahit walang instant pleasure. Kaya ng isip mag-focus kahit walang takas. Skill ito, ang gumagaling sa paulit-ulit na practice. Bawat pagtanggi sa tukso, mas lumalakas ang reasoning kaysa sa impulse. Darating pa rin ang gusto pero mas naiintindihan mo na siya. Hindi ka na nalilito. Alam mong lilipas din yon. Pinagmamasdan mo na lang, hindi mo binibigay ang control. Dito lumalakas ang kakayahan mong tumayo sa desisyon mo. Nabubuo ang patience sa pagpipigil. Nabubuo ang mental endurance kapag inuuna mo ang prinsipyo kaysa comfort. Bawat moment ng self-control ay nagpapalakas ng tiwala mo sa sarili. Unti-unti, hindi na cravings ang base ng identity mo kundi control. Lumalakas ang confidence mo, hindi dahil sa hitsura or achievements, kundi sa tahimik na kumpiyansa na kaya mong magsabi ng hindi kapag kailangan. Unti-unting nawawala ang constant need para laging masarapan o maaliw. Hindi ka na naghahanap ng comfort sa bawat sandali. Hindi ka na habol ng habol sa entertainment para lang takasan ang discomfort. Mas komportable ka na sa katahimikan, sa effort na walang reward, sa simpleng pamumuhay. Nakukuha mo na ang peace sa structure, hindi sa pagtakas. Ramdam mo na mas buo ka, hindi sabog ang direksyon. At dahil dito, bumababa ang anxiety. Kapag hindi ka na pinapagalaw ng constant desire, mas mabagal, mas maingat, at mas malinaw ang mga reaksyon mo. Mas tanggap mo ang delay, hindi ka na madaling mairita. Mas konti ang dependence mo sa approval ng iba, physical pleasures, or instant results. Nagkakaroon ka ng stability, hindi ka na madaling manipulahin. Mas mahirap ka ng impluensyahan ng marketing, peer pressure, o emosyonal na panguudyok.